Kamusta ka bilang anak sa tatay mo? Maayos na ngayon. Buti na lang. Naramdaman mo ba sa tatay mo yung guilt feeling dahil hindi kanya nakasama? Yes. Pero after na nung mga nangyari sa akin, ako nag-reach out, boss eh. Paano? Dahil nga, nag-discovery ako. Ang na-realize ko, boss RDR, mahirap magbigay ng pagmamahal or mahirap magbigay ng kapatawaran kung hindi mo na-experience yung mahalin at mapatawad. Correct. Personally, when I had my discovery, na-experience kong mapatawad ang sarili ko at mahalin ang sarili ko. Because again, I felt alone. Only to realize na teka lang, bakit pati sarili ko hindi ko kinampihan? Kung na-meet mo ko before 21 years old, I was the most pessimistic person you will ever meet. Ang laging thinking ko at that time, think for the worst. Para kung hindi worst yung mangyari, it feels good. Until I attended life coaching programs na na-feel ko, teka lang, bakit pati sarili ko kaaway ko? When I started forgiving myself, I started loving myself, dun ko naging aware of one thing, na yung mga tao sa paligid ko, si Coach Ras, my wife, dun ko na-realize, teka lang, mahal din nila ako. So ngayon, dahil naramdaman ko yung pagmamahal nila, ang pakiramdam ko gumaan. Nung gumaan, sabi ko, why will I not reach out to my dad? Doon ka na naging abundance talaga. At yung abundance nagsimula, nag-messenger ako sa tatay ko. Sabi ko, Dad, gusto ko lang malaman mo na kung ano man yung nangyari, okay na yon. I'm ready to move forward. You know what? Suddenly, he started replying back, Anak, for how many years I've been praying for this? Wow. Sabi niya, hindi ko lang alam paano. Hindi nila ginusto, no? Hindi nila alam paano eh. Wala namang nagturo kung paano kumausap sa ganun. Mula Galit ako sa tatay ko. Ang habang panahon na kinimkim ko yung galit ko sa tatay. Binubugbog ako, ginugulpi ako, pinapahiya ako sa maraming tao, pinapalayas ako lagi. Tinawagan ko yung tatay ko. And finally, I said to my dad, I love you. And then he replied, Anak, mahal na mahal kita. And that is the most memorable thing na ginawa ko sa buhay ko. I give credit doon sa mga ginawa niya sa akin. Kasi ang madalas nakikita lang kasi ng tao, yung pagkakamali ng mga magulang niyo sa inyo. Same goes yung mga pagkakamali ng mga taong nakasama niyo. Pero lagi niyo nakakalimutan na laging mas marami yung mas magandang ginawa sa'yo pero kinalimutan mo. And that is the most awakening moment of my life. Na napatawad ko yung tatay ko.